guys! Welcome back ulit sa ating channel. Tingnan nyo naman, ito pa rin yung damit ko. So, for today's topic naman guys, naisipan kong magbigay ng reaction video about sa, viral nga ngayon na video. Doon nga sa kababayan natin na nagsabi na sikat sa TikTok guys. At alam ko marami din na mga kababayan natin na YouTuber din na based here in Canada ang nagbigay na ng reaction video about nga sa sinabi ni Kuya na scam daw ang Canada. So, ito naman ay base naman din sa ating opinion na hopefully makatulong sa inyo, especially sa mga manonood natin na kumukuha ng mga ideas sa videos natin, di ba? So, hihimay-himayin natin yung mga topic na nasabi niya kung bakit nga ba scam ang Canada. So, simulan na natin guys. Libre daw ang pag-aaral dito sa Canada. Sa Pilipinas din naman libre, sa public. Dito sa Canada, sa public din lang libre. Pero pag sa private, magbabayad ka din. So, ang una niyang sinabi guys na topic, ayun nga yung about sa libre nga yung pag-aaral dito. Pero ang sinasabi ni Kuya, yung libre daw ay yung sa public. Pero yung sa private daw, magbabayad ka. Pero dito kasi guys, libre naman talaga yung pag-aaral from elementary to high school. Pero bukod sa public school na libre, kasama din dun yung private Catholic school. So libre din yung pag-aaral doon. Kaya majority ng mga kababayan natin na Filipino, doon nila ine-enroll sa private Catholic school ang kanilang mga anak. Tapos yung sa healthcare naman, libre daw. Oo nga. Eh di pupunta ka ng madaling araw para ma-check up ka ng gabi. Para masikaso ka. So, dun sa next topic naman ni Kuya about sa free healthcare. So, na-discuss ko na to guys dun sa previous video natin na there's no such thing as free healthcare dito kasi nga binabawas din yun sa taxes na binabayad natin. So, nagiging libre na lang din talaga siya sa mga tao na siguro walang trabaho, ganyan, 'di ba? So, yun, sinasabi ni Kuya na kapag pumunta ka daw sa hospital ng madaling araw, mag-check up ka na gabi na kasi matagal nga yung pag-aantay. May point naman talaga dun si Kuya sa nasabi niya. Pero kasi, dito nga, since nasa healthcare naman din tayo nagtatrabaho, kaya medyo familiar tayo sa hospital setting, kumbaga, meron silang triaging system na tinatawag. Kumbaga, kung ano yung urgent case, yun yung kanilang bibigyan ng medical attention. So, for example, kung meron kayong lagnat, ubo, ganyan, hindi mo na kayo ang bibigyan. Ang bibigyan ng attention, ang ipaprioritize ng, for example, pumunta kayo sa emergency, yung, halimbawa, nasaksak, yun ang unang bibigyan ng medical attention kasi urgent talaga yun, 'di ba? Yun yung mga dapat na bigyan talaga ng medical attention. Yun nga, tine-triage. Isang factor din guys, sige aminin na natin, kulang din ng mga staff, 'di ba? Kaya nga dito yung province ng Saskatchewan, nag-hire sila ng mga nurses from the Philippines last year lang yan. Nakipag-coordinate ang province ng Saskatchewan sa health authority dito ng Saskatchewan din para mag-hire ng mga Filipino nurses na dadalhin dito sa Saskatchewan kasi nga kulang ang mga nurses. Kasi yung iba, syempre, pupunta sa US, pupunta sa ibang part ng Canada, 'di ba? Or ibang part pa ng country, ayan. So, yung isa ding factor guys, matagal din makahanap ng family doctor dito. Dito sa Saskatchewan, sa case namin ni Jeff, nung lumipat kami sa Saskatoon, mga ilang months pa tayo na bago nakakuha, 2 to 3 months, no?
bago nakakuha, hindi siya kagad. Na pagdipat namin kagad dito, meron na kagad kaming family doctor. So yun din yung may advice ko sa mga newcomer na kumuha kagad ng family doctor kasi yun yung medyo matagal din talaga. Walang gagawin dito kundi magtrabaho ng magtrabaho. Pag naging PR ka na, anong meron? Makakakuha ka na ng hulugang bahay. Huhulugan mo hanggang tumanda ka na, ang pahinga mo na ay sa kabaong na ang pahinga. Yun. Yun ang tunay. Yun ang tunay. Talagang tunay yun. Third topic na nabanggit ni Kuya ay yung mga nandito nga daw ay wala ka na daw ibang gagawin kundi magtrabaho. Pero ang masasabi ko na lang din kasi dyan, sa Pilipinas din naman, nagtatrabaho din naman tayo. 'Di ba? Trabaho din tayo ng trabaho sa Pilipinas. Same lang din dito sa Canada, guys. Syempre may mga bills tayo na dapat bayadan. So kailangan talaga nating mag-work. 'Di ba? Unless iaasa natin sa government yung mga pangangailangan natin, 'di ba? Hindi naman po pwede iyon, lalo na kung able-bodied naman tayo. Kailangan nating mag-work, work. So sa case namin, guys, kaya kumuha din kami ng affordable na bahay, yung kaya lang na na budget para sa aming income ay para hindi na rin kami mag-double job ba? Ganyan. Pwede rin naman kami mag-double job pero para sa amin kasi aanin pa namin yung bahay na maganda, malaki. Kung hindi rin naman namin titirhan ng matagal. Kumbaga, uuwi lang kami, magpapalit, maliligaw, tapos maya-maya pupunta sa pang second job, 'di ba? So yun yung point namin. And isa pa, kaya hindi rin kami kumukuha ng brand new car na isa pa para kay Jeff, para hindi kami mag-double job dahil mahirap din kasi ang kumuha ng brand new car, especially sa interest rate right now. So kumbaga priorities. Ayan. Kasi syempre 'di ba guys, kapag marami kasi tayong kinukuha ng mga brand new car, brand new houses, mga gadget, 'di ba? Napupursige talaga tayo na magtrabaho para mabayaran yung gusto natin, 'di ba? Yung mga nabili natin. Pero kung able naman kayo na magtrabaho para sa gusto ninyo, pwede naman 'yon. Pero sa case kasi namin ni Jeff, doon lang kami sa kaya namin para ma-enjoy pa namin yung work life balance na tinatawag. Yung hindi naman kami puro work. May pambayad kami sa bills, may kaunti kaming savings, sapat na sa amin yun. Pag na-PR na daw, meron? Makakuha ka na daw ng hulugang bahay na babayaran mo hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa, ang pahinga mo na sa kabaong na. Well, doon naman sa part na yun, ang masasabi ko lang ay, sa case namin guys, lagi namin i-reference sa case namin kasi ito yung na-experience namin. Although hindi naman na talaga tayo bago sa Canada, kumbaga may mga pagkakamali na rin kaming nagawa before no nag-start kami sa buhay namin here in Canada, and from that mistake natuto din naman kami. And yun nga, pag once na PR kayo guys, for example sa case ko, since ang experience ko kasi, I was a TFW. So, nakapagtrabaho ako sa Tim Hortons as food counter attendant. And syempre, ang sahod dun guys ay nasa minimum wage. So, nung na-PR ako, talagang ang thinking ko talaga guys ay mag-upgrade para tumaas ang sahod ko. So, nung bumalik ako sa pag-aaral, nag-aaral ako sa Saskatchewan Polytechnic, lucky din naman na tanggap ako sa maganda ang work, maganda rin ang sahod, above minimum, 'di ba? Yun yung advantage kapag na-PR ka, 'di ba? Pwede kang mag-upgrade. And then yung mga social benefits na pwede mo makuha as a permanent resident ng Canada, 'di ba? And then doon sa sinasabi niya na makakuha ng bahay. Sa Pilipinas din naman hulugan, guys, 'di ba? Yung kukuha ka ng bahay, tapos suhulugan mo sa bank. Yung amortization siguro 30 years, dito kasi 25 years. 'Di ba sa 35 years? Depende kung anong Pag-ibig. O ganun iba, 'di ba? Kung sa Pag-ibig kayo kukuha or sa bangko kayo maglo-loan. Sa Pilipinas ganun din naman. Magbabayad kayo ng hulugan or kung meron naman kayong pang-cash, 'di ba? Edi cash nyo na lang. Here in Canada, sobrang laki ng mahal ng bagay dito, guys. Sa Saskatoon nasa 300,000
to 400,000 ang ranging. Makakuha ka ng 200,000 na bahay, condo na yon, townhouse, dikit-dikit, ganyan. Here in Regina, may nakikita pa akong less than 300,000. Affordable pa siya. Madami akong nakikita ang mga post sa TikTok na nakapunta ng Canada. Ay, kalay napakaganda na. Huwag na tayo magbulahan dito. Ang Canada ay para sa mga hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Yon ang totoo. Na pag nakapunta sila dito, ayun, gaganda ang buhay nila kahit papaano. Pero trabaho ng trabaho dito. Trabaho. Pahirapan dito. Hindi maganda dito. Walang maganda dito. Siguro maganda dun sa iba na, yun nga, hindi pinalad ang buhay sa Pilipinas. Kahit tingnan nyo lahat na istorya nila, ganun. Karamihan, ganun. Hindi ko naman nila lahat, pero ganun. So, doon naman sa sinabi ni Kuya na marami nga daw siya nakikita na post sa TikTok na mga nakapag-Canada, na akala ang gaganda na ng buhay, ganyan. Siguro may point din dito si Kuya kasi napansin ko din, syempre hindi ko naman sinasabing wag i-celebrate yung visa approval ng Canada or pag-land nyo sa Canadian soil or finally landed here in Canada sa Vancouver Airport man yan or sa Toronto Airport man yan. Ang sinasabi ko kasi dun guys, para kasing nire-romanticize na ng iba nating kababayan ang pagpunta here in Canada. Kasi yung finally landed here in Canada guys, hindi pa lang dun nag-i-end ang buhay Canada nyo, dun pa lang mag-i-start. Syempre hindi natin alam kung ano ba, magiging okay ba ang buhay natin dito, magiging hindi ba maganda. Kumbaga, syempre, as someone na talagang pinapangarap na makapunta dito sa Canada, dapat buo talaga ang loob natin na kung ano man yung mga challenges, struggles, and problems na kaharapin natin, basta buo ang loob natin, yung faith natin kay God, malalagpasan natin kung ano man ng mga dumating sa buhay natin na mga challenges. Kasi dapat expect natin na matagal yung adjustment, na may mga challenges, especially sa first 3 years nyo here in Canada guys. Kasi marami kayong pagdaraanan talaga eh. Based sa aming experience din nung nagsimula kami as a newcomer, 'di ba? Yun, may mga learnings kayong matututunan na hopefully malagpasan nyo din, 'di ba, sa mga kababayan natin na bago here in Canada. Kasi nalagpasan din naman namin, may mga problema talaga kaming kinaharap before. Pero yun nga, laging faith talaga kay God. Kumbaga siguro, yun sa perspective ni Kuya talaga, baka nga nahirapan siya, kaya niya nasabi yun. Baka hindi na talaga nakaya ang buhay Canada, or yung mga in-expect niya ay hindi talaga yun yung nangyari, kaya nakapag-comment na ganito si Kuya about sa life here in Canada. And then dun sa sinabi ni Kuya na ang Canada ay para dun sa mga taong hindi pinalad sa Pilipinas, well, sa experience naman namin guys, may mga namimet naman na kami na talagang well-established na sa Philippines, mga engineer, accountant, professor ng college, ano pa ba, mga nurses na talagang nag-start from the scratch here in sa Saskatchewan para lang makuha yung mga desired position or profession nila from the Philippines. Hindi kagad agad-agad na pagland nila yun na kagad yung trabaho nila. Syempre dumaan pa sila sa mga certification, bumalik sa pag-aaral. Yun nga, nakwento ko nga, bumalik ako sa pag-aaral guys. Kahit nag-graduate ako ng 4 years sa Pilipinas na bachelor's degree, di ba? Kumbaga, kailangan talaga mag-upgrade kung gusto nyo talagang gumanda yung profession nyo. Ayan. And prime example niyan guys na talagang naging successful din dito sa Canada ay si Rhea Santos, 'di ba? Ang pathway niya before ay student visa, ngayon naging permanent resident, and then kung ano man yung profession niya sa Philippines, talagang nasa kasagsagan siya ng career niya sa Philippines as a broadcaster. Iniwan niya 'yon. Nag-start siya from the scratch here. Pero luckily naman yung nakuha niyang profession, broadcaster din pa naman, newscaster din siya dito sa Omni News, 'di ba? So, prime example si Rhea Santos na talagang mabibigyan natin ng masasabi natin na successful talaga sa buhay Canada, 'di ba?
Pero syempre guys, di rin natin masabing in general talaga nagsasucceed, 'di ba? May mga tao rin naman na yun nga, kahit nakakaano mang sabihin na hindi talaga nag-succeed, yun nga, isang example dyan, yung isang kababayan natin na hindi talaga kinaya, na umuwi kagad siya ng Philippines, wala pang 3 weeks, dahil nga hindi siya makakuha ng work, di ba? So, very important guys na i-consider nyo rin kung saan province kayo mapupunta here in Canada, kung saan kayo makakuha ng work, na less yung competition. Siyempre, most important yung PR nyo, di ba? Siyempre, yun din naman yung talagang ina-aspire natin, yung magkaroon tayo ng permanent residency, di ba? Dapat i-take consideration nyo yung province na mapupuntahan nyo here in Canada. Nakakaawa dito yung mga student na nagbenta ng mga kung ano-ano, mga ari-arian nila para makapasok dito dahil niloko ng mga agency nila na maganda raw dito. Pero, ayun, napipilitan na lang dito sila dahil madami na nga silang utang, madami na naibenta, madami nang nawala sa kanila, paninindigan na nila. Walang maganda dito. Huwag na tayo magbulahan dito. So doon naman sa sinabi ni Kuya, yun nga about sa mga estudyante na nagbebenta ng mga ari-arian, nangungutang para lang makapunta dito, tapos yun nga, sila daw yung mga hindi pinalad sa Pilipinas, ganyan. So, ayun nga guys, yun sa mga nagbabalak na pumunta dito as student visa, as what I've said, kailangan talaga pag-aralan nyo, mag-research talaga kayo, kasi hindi rin talaga biro ang halaga na i-spend nyo eh. Hindi lang 500,000, nasa 1 million to 2 million pesos ang gagastusin nyo sa pag-aaral nyo dito. So, kailangan financially prepared talaga kayo. Kasi what if hindi kagad kayo makakuha ng work? Syempre, meron ding restriction ng working hours ang student visa dito, 'di ba? 20 hours lang as what I've known guys, correct me if I'm wrong, sa mga nag-apply ng mga panibagong application ng student visa na hindi nakasama dun sa dating work restriction na beyond 20 hours na pwedeng mag-work. Pero yung mga nag-apply lang recently, syempre meron kayong restriction na hours na pwede kayong mag-work. So kailangan talaga financially prepared kayo. Kung meron man kayong OWP, mas okay kasi merong makakatulong sa inyo doon sa pagbayad ng tuition fee nyo guys. Kasi hindi rin talaga biro. Lagi kong sinasabi guys sa inyo dito sa aming vlog na ang tuition fee ng international student ay 3 to 5 times higher than domestic student. So, kailangan nyo talagang paglaanan. Kailangan financially prepared kayo. Kasi hindi nyo rin masabi, di ba? What if hindi nga kayo makakuha ng work for the first 2 months na nakapaglan kayo here in Canada, lalo na't kung wala kayong kakilala, di ba? So yun, kailangan prepared kayo sa mga possible scenarios, possible na pwedeng mangyari para hindi kayo mamumroblema, hindi kayo ma-stress, 'di ba? Kasi syempre nag-aaral kayo tapos may stress pa kayo sa living situation nyo kasi nga as what I've said sa mga previous vlog natin, hindi lang tuition fee ang iisipin nyo, yung living expenses nyo din, yung pambayad nyo ng renta, pang araw-araw nyo, ano pa kung nagbabas kayo, yung transportation nyo din, di ba? So, yun yung dapat nyong i-consider talaga, guys. Meron namang point, yung ibang sinabi ni Kuya, kaya alam, parang sinabi niya kasi na generalize yung mga, parang mga Filipinos na pinagsabihan niya doon sa vlog, kaya parang nag-react yung ibang nasa TikTok. Iba kasi ang TikTok world, guys, yan. So, kapag nagsabi kayo ng hindi okay, talagang maraming magre-react, 'di ba? So, may mga ibang point na sinabi si Kuya na talagang nangyayari naman din talaga. Pero sinabi niya kasi in a negative way, tapos parang na-generalize yung mga tawag ito, mga tao. Syempre, iba-iba rin naman kasi yung situation natin, guys. Like kung sinasabi yan na iba-iba ang ating personal situation, iba-iba yung ating background, 'di ba? Iba-iba yung ating guhit ng kapalaran, ayan, yung destiny natin, iba-iba. Kaya, syempre, kailangan wag natin i-generalize. Kaya nga lagi kong sinasabi kayo sa vlog natin, ito yung experience namin, ito yung kung saan kaming probinsya, para alam nyo na
ito yung ano talaga nangyayari dito, 'di ba? Kasi malaki ang Canada eh. Like kung sinasabi yan guys, iba-iba ang policies ng bawat provinces dito sa Canada. Kaya guys, lagi yung yun nga, yung sa mga, masasabi ko sa mga upcoming students talaga, yun kasi medyo mahirap talaga sa sitwasyon nila dahil nga malaki yung in-spend nyong money. Kailangan talaga prepared talaga kayo kasi 'di ba may mga nababalitaan na tayo na mga kababayan natin na umuwi na ng Pilipinas tapos nagbenta ng mga ari-arian ng lupa, ng utang para lang makapunta dito in a hope na mabigyan ng magandang future yung family nila, 'di ba? So yun nga, kailangan pagplanuhan talaga natin ng maigi, mag-research talaga tayo ng maigi para hindi tayo yun nga, although talaga nakakalungkot yung nangyari dito sa isang nating kababayan, kailangan talaga, yun ang lagi kong sinasabi, maging prepared sa mga possible scenarios na mangyayari, di ba? So, sana guys, nabigyan kayo ng panibagong perspective dito sa ating vlog. Especially, marami tayong manonood na talagang gustong makarating here in Canada. Talagang nagme-message sila kung ano ang mga buhay-buhay dito sa Regina, Saskatchewan, sa Saskatoon, 'di ba? So natutuwa naman kami sa mga nanonood na nagko-comment na lagi daw nila tayong pinapanood. Maraming salamat po sa inyo. And hopefully, itong vlog na to guys, nabigyan ng mga ano ba, kumbaga, yung base lamang sa naging experience ko as someone na naging TFW din, tapos nung na-PR, bumalik sa pag-aaral, and then ano pa, yun nga, nakakuha ng okay din naman na work, 'di ba? So, hopefully, yun din ang gawin nyo ng mga nanonood din sa atin, ng mga TFW, 'di ba? Para gumanda-ganda rin naman yung buhay, 'di ba? Mag-upgrade din tayo kahit papaano. So hanggang dito na lang po itong vlog na to guys. We hope na nabigyan nga kayo ng panibagong learnings and ingat po tayo lahat. We'll be seeing you po sa ating next vlog. Bye! Peace! You don't want